Last time napag-aralan natin ang true religion, kung importante ba ito. Ngayon naman, ating titingnan paano natin malalaman ang tunay na reliyon. Sa dami ng churches at beliefs ngayon, minsan mapapaisip ka talaga, paano ko malalaman kung alin ang tunay? Good question. Let's check the Bible para makita ang sagot. Totoo bang may iisang tunay na relihiyon? Sabi ng iba, pare-pareho lang naman ang lahat ng reliyon. Tanong, totoo ba yon? Ayon sa talata ng Efeso chapter 4 verse 4 and 5, may isang katawan at isang spirito, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So ilan? Isa lang. The Bible is clear, there is only one true faith. Ngayon, ang tanong, sino ang nagtayo ng true religion na to? Kung may isang true religion, sino ang nagtatag? Ayon sa talata ng Mateo chapter 16 verse 18, aking itatayo ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Take note, hindi churches, hindi groups, one church. So kung human-made, hindi siya pwedeng yung true. The real one is yung mismong itinayo ni Jesus. Ngayon, ano ang itsura nito ng true church na to noong una? Ano ang practice ng mga unang Christians? Ayon sa talata ng Gawa, chapter 2, verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa aral ng mga apostol, sa pakikisama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. So, ano yung markers? Apostles' teaching, number 1. Fellowship, pangalawa. Lord's Supper, pangatlo. At prayer, pang-apat. Ito yung starting blueprint. Pero teka, meron pang isa. Paano naman yung tungkol sa bautismo? Kasama ba ang bautismo sa pattern ng unang iglesia? Ang sagot, yes. In fact, baptism was central. Sa Acts chapter 2, sa sermon ni Pedro, tinanong siya ng mga tao, mga kapatid, ano ang aming gagawin? Gawa chapter 2 verse 37. Ano yung sagot ni Pedro? Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kalooban ng Espiritu Santo. Ayon sa Gawa chapter 2 verse 38. Resulta, nadagdag ang may 3,000 kaluluwa. Gawa chapter 2 verse 41. Sa Acts chapter 8, meron din isang istorya sa Biblia, si Felipe at ang eunuko. Narito ang tubig, ano ang nakapipigil na ako'y mabautismuhan, ayon sa Gawa chapter 8 verse 36. At agad siyang binautismuhan ni Felipe. Sa Acts chapter 9, si Paul, bago pa siya maging Paul, ang pangalan niya ay Saul, mismo siya ay binautismuhan din. Gawa chapter 9 verse 18, siya ay nagtindig at binautismuhan. Sa Acts 16, yung mga record ng missionary journey ni Pablo, makikita natin na nagbautismo din siya. Gaya ng si Lydia at yung jailer sa Filipos, binautismuhan sila kasama ang kanilang buong sambahayan. Gawa chapter 16 verse 14 and 15 and verse 33. So klaro, baptism was not optional. It was the entry point into Christ's body. Kasama ng mga apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and prayer. Now, we have a 5 pattern ng tunay na reliyon. Apostles' teaching, fellowship, Lord's Supper, prayer, and baptism. Ngayon, paano ito ma-identify sa panahon natin ngayon? With so many groups today, paano natin makikilala ang tunay? Sagot, look at their creed. Pero hindi creed ang tao, hindi council, hindi denominational statement. The true creed
Is the Bible itself the Word of God? Ayon sa talata ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya ngayon, the true religion is the one that still follows the same pattern. This same pattern. Bible lang ang creed, walang dagdag, walang bawas. So, recap tayo. The Bible says, one body, one faith. Jesus himself built his church. The first Christians followed apostles' doctrine. They prayed, worshiped, fellowship, shared the Lord's Supper, and they baptized believers into Christ. Kaya ang true religion ngayon, yung sumusunod pa rin sa parehong huwaran. Now, personal question. Ako ba ay sumusunod sa relihiyong gawa ng tao o sa relihiyon ni Kristo na nahayag sa Biblia? Mga kapatid, don't just take my word for it. Buksan mo ang Bible, basahin ang New Testament at i-compare.